Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nards TV 51. Pag-usapan po natin mga kabayan, ito pong si Imee Marcos. Tungkol nga po sa nangyaring inihahing impeachment complaint laban kay Sara Duterte, na kung saan nga po ay ito po ay ibinalik ng Senado sa Kongreso mga kababayan. At dito po ay na-interview po si Imee Marcos mga kababayan. Ang sabi niya, ito, iyak ang mga DDS dito mga kababayan. Mga DDS, makinig kayo sa sinabi ni Imee Marcos sa interview. Ang investigasyon daw na ginagawa ng Senado ay walang accountability. Mas gugustuhin ni Sara Duterte, sabi nga niya, ay ni Imee Marcos, ano ba ang mangyayari dyan kung sakaling matuloy ang impeachment? Disqualification lang daw. Wala, disqualified lang. Hindi na maaaring humawak na anumang posisyon sa anumang gobyerno. O kaya ang sabi ni Imee Marcos, maraming kasong kinakaharap itong si Sara Duterte mga kababayan. Mas gugustuhin niya na dapat ay managot ito. Sabi nga niya, managot. Dapat ito ay makulong at may multa. Ito po ang pahiwatig ni Imee Marcos mga kababayan. Ako po, mga DDS, ano ba yan? Nayari na. Nayari na ni Imee Marcos mga kababayan. Itong si Inday Sara, mayroon naman daw hukuman. O ibig sabihin, mas gusto niya na ito ay demanda na lang sa mataas na hukuman. Huwag nang i-impeach kasi sabi nga niya, ang impeachment complaint ay ang katumbas lang ay disqualification, na hindi na siya pwedeng tumakbo sa mawak na namang posisyon sa gobyerno. O kahit barangay captain, hindi na po pwede si Sara. Ayaw ni Imee Marcos ng gano'n. Ayaw niya. Mas gugustuhin niya, sabi ni Imee Marcos, mas maganda yung managot siya. Dapat may multa ito. Pag multahin siya, makulong dapat siya. Ang daming kasong kinakaharap ni Sara Duterte. Ito po ang naging pahayag ni Imee Marcos. Naku po, ano ba yan? Naisa ng mga Duterte rito ni Imee Marcos. Palakpakan naman natin si Imee Marcos mga kababayan. Ako galit na galit ako rito pero palakpakan natin itong ginawa niya, itong pahayag niya. Ayaw niya. Totoo nga naman, di po ba mga kababayan? Kapag ka na-impeach ito si Sara Duterte, wala lang, hindi siya makukulong. Yun nga lang, hindi siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Pero, sabi ni Imee Marcos, sa dami ng kasong kinakaharap nitong si Inday Sara, anong ginagawa ng hukuman natin dyan? Bakit hindi na lang ito ireklamo, demanda ito? Mas maganda kasi sa hukuman, sabi niya, dito magmumulta siya, makukulong siya. Dapat niyang panagutan ng kanyang mga kasalanan. Abay, palakpakan natin uli. Yari ang mga DDS dito. Ito po mga kababayan, panoorin po natin ang pahayag ni Imee Marcos. December, yung article of impeachment, sabi tantamount to dismissal na ito. Hindi, return to sender naman, basta mag-comply daw sila doon sa mga kuan. Satisfied kayo sa return to sender instead of dismissal? Ito mga kababayan yung mga DDS dito tuwang-tuwa, wala na raw, patay na raw ang impeachment. Pero ang hindi na alam, ito, ibinalik lang doon. Pero hindi po ito pinatay. At tuloy-tuloy pa rin po ang impeachment mga kababayan. Pakinggan natin.
Pwede na rin para sa susunod na lamang na kongreso talakayin ng maayos. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Sangkatutak ang kaso na hinaharap ng ating Vice President. Merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso. Meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability, may parusa, may multa. O yun, narinig nyo mga kababayan. Sa dami daw ng kasong kinakarap ni Sara Duterte, sangkatutak. Ayun yung accountability. Ibig sabihin, gusto niya may pananagutan. Ibig sabihin ni Amy Marcos, mga kababayan, gusto niyang managot si Sara Duterte sa kanyang mga pinagagawa. Gusto niya ito may magmulta. Gusto niya itong makulong. Yun ang accountability. O di po ba? Tuloy natin. May kulong. Talagang nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ang uuwian lamang disqualification, tanggal sa opisina niya. Yun lang yun. Para sa akin. Di ba? Ayaw ni Amy Marcos. So, saan nga ba mapupunta itong impeachment complaint na ito? Matatanggal lang si Sara sa kanyang posisyon, sa kanyang opisina bilang Vice President. Pero hindi siya makukulong. Kaya ang gusto ni Amy Marcos, abay dapat makulong ito. Makulong ito mga kababayan, dapat ito magmulta. Naku, nayari ang mga DDS dito, mukhang naisan kayo ni Amy Marcos mga DDS, ano? Magtitiwala pa ba kayo dito kay Amy Marcos? Ito, tuloy natin. Diba, magpakatotoo tayo para ito. Yun, magpakatotoo tayo. Yun ang totoo talaga. Ang totoo talagang gusto ni Amy Marcos, abay makulong ito si Sara Duterte. Hindi yung madidisqualified lang, maalis lang sa opisina. Gusto niya talaga makulong. Tuloy natin. Glorified early disqualification. Ako naman, seryosohin naman natin ang impeachment. Wag naman natin paglaruan ng saligang batas at ang ating mga batas. Pero mamaning tutugunin nyo din nagsasabi na this early na unconstitutional na ginawa ng Senado. Yung pag-remand. Sa palagay namin, hindi. Kasi karapatan ng Senado ang magtanong na talagang valid ba ang pinadala sa amin. Sa pakiwari ko, at sinabi ko na ito nung nakalipas, na para sa akin, hindi talaga valid yung pinadala sa amin, defective upon arrival. Ma'am, ito ba? Dito, punta natin dito mga kababayan. Ang sabi niya, hindi daw valid yung pinadala sa kanilang impeachment complaint galing sa Kongreso. Bakit? Ngayon lang nila ibinalik. Mga kababayan, ito tanong. Hindi ba ang tagal na itong napunta dyan sa Senado? February 5 pa lang po ata ito. Nang ipinasa po ito ng Kongreso dyan sa Senado. Bakit hindi kaagad nila napag-aralan at nasabi na ito ay walang visa? Bakit ngayon kung kailan wala ng panahon, doon nila ibabalik para gawin sa panahon, wala ng oras para ma-dismiss na. Yun ang layunin din ng mga ito, mga kababayan. Tuloy natin. Ngayon lang ito na-realize na pag-isipan, ito talaga yung plano. Kasi ma'am, meron ng mga prepared speeches. Pasensya na kayo po meron. Si Senator Jingo Estrada, meron din prepared speech na pabor dun sa return to sender. Ay, hindi. Ako hindi. Nag-prepare lang ako kanina kasi doon kay Bato. Susuportahan naman namin. Alam naman namin tatayo siya eh. So ngayon lang yung decision talaga na return to sender, ma'am? Hindi. Talagang dismissal yung kanya, di ba? Pero ma'am, kung may mga tanong po, hindi po dapat, sinasabi po ng iba na dapat sa trial na lang daw. I-raise yung mga tanong at hindi tanong. Pero kung depektibo ako at the outset, you really have to send it back. Para sa akin, questionable talaga yung validity, questionable yung jurisdiction. Kaya mas maigi, isaayos muna nila, wala namang pagbabawal na magpila ulit ng impeachment complaint. Pero di ba ma'am, di ba sasabihin lang din nila na certified naman talaga, na valid? Kasi kung sasabihin nilang hindi, parang inamin nila na mali sila in the first place. Di ba parang wala namang nangyari talaga kasi yun lang din ang isasubmit po nila, isa-certify nila. Nasa sa kanila na yun. Oo, pero para sa akin talaga may depekto yun. Paulit-ulit kong sinasabi katulad ni SP, noong pa, hindi lang ngayon. Ma'am, hindi ba ito Kasi tatlo na nga ang pinadala, bakit yung ika-apat lamang? Ma'am, hindi ba ito delaying tactics? Lalo nga dito sa nandito yung impeachment na yan. Nakalimutan siya yun. Palagay niyo.
Well, since second to the last day, pero meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So, hindi pa rin siya. Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, O yan. Hindi man po matuloy dito sa 19th Congress, mga kababayan, ito pong usaping impeachment complaint laban kay Sara Duterte, abay sigurado po itong tatawid sa 28th Congress, mga kababayan. Kaya tuloy pa rin itong impeachment complaint laban kay Sara Duterte. O kaya po itong mga DDS na nagsasaya ngayon, abay wag muna kayo magsaya. Gusto bagay, lagi naman ganyan, yung mga DDS lagi nagsasaya yan. Pero sa bandang huli, iiyak. Ano mga kababayan? Pero isa lang po nakikita ko rito, hindi po ba, katulad na sinabi natin kanina, na itong si Amy Marcos, o maaaring talagang ayaw nila, o maging si Escudero, ayaw nila na ma-impeach ito siya, no? Dahil ang gusto talaga nila, abay sa hukuman ito dalhin at kasuhan ito si Sara Duterte. Dahil sabi ni Amy Marcos, mga kababayan, anda siyang katutak ang kaso ni Sara Duterte. Ay dapat ito managot, dapat ito makulong. Ayan po mga kababayan. O yan ha, mga DDS, ano, abay mag-ingat-ingat kayo kay Amy Marcos dahil medyo parang malilin lang ata kayo dito. Nililin lang kayo nito ni si Amy Marcos. O yun po mga kababayan. Hanggang sa muli, ito po ang Nards TV 51. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, abay huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video. Dito lang po sa Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag.